Good morning. Amen. Pakibati po yung inyong mga kadais. Gandang umaga po sa inyo. Even for those who are joining us online, magandang umaga po sa inyong lahat. Make authentic and multiplying disciples. Yan ang bukang bibig ng mga preacher tuwing Sunday, no? So, tapos na po ang January, ano? Ngayon po ay galing nyo, February. Okay. Kumusta po ang preparasyon natin sa ating anniversary? Kailan nga po ang ating anniversary? 25th anniversary of Green Hills Christian Fellowship, Batangas? March 8. Sige. Pandilatan mo yung kadais mo, sabihin mo March 8. So, napakasipag po ng ating mga leaders ng church. Sila ay nag-i-invite for our homecoming for our 25th anniversary. And then, how about this? Ano naman po ang sunod na ating mga activities? This is our National Discipleship Conference. Happening when? April 9. At napakasisipag muli ng ating mga leaders, pastors, and elders of the church. Sapagkat ang iba po ay minsan wala po dito dahil sila po ay yung tinatawag na road show. Nagpo-promote po sila. So, nagpaalam ako sa team dahil matagal na po kung hindi nakaka-attend dito sa GCF Batangas. Ano po? Sabi ko, baka naman pwede na akong umattend sa Sunday, sa February 1 sa GCF kasi hindi na ako nakaka-attend. Sabi nila, no! Hindi ka pwedeng umattend kasi magpupromote tayo ng ating discipleship conference. Sabi ko, sige na, a-attend na ako. Hindi pwede. Sabi ko, hindi po pwedeng hindi. Bakit? Ako ang magpipreach. Kita nyo? Every Sundays, meron po silang pinupuntahan ng mga churches. And we are promoting this conference sapagkat we sense na sa pag-celebrate po natin ng 25th ay i-level up po natin yung ating discipleship program. At sa pananalangin ng leadership ay hindi lamang dapat natin ito inaangkin na gawain. We sense that this should be shared task kasi we are convinced na ito ang ipinapagawa ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. That is why we are preparing for our anniversary and also we are preparing sa ating conference as we continue following the Lord. Our topic is prepare the way, follow the Lord. Tayo po tayong lahat. Usahin po natin ang ating talata. I'll be teaching buong chapter po na Luke chapter 3. But we'll be reading just a few verses. 6 verses. Usahin po natin na sabay-sabay. Let's read. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias, tetrarch of Abilene. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. And he went into all the region around the Jordan,
proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And it is written in the book of the words of Isaiah the prophets, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall become straight, and the rough places shall become level ways. And all flesh shall see the salvation of God. Tayo muna po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sa kwentong ito, in this narrative, salamat po na hindi lang ito magiging kaalaman, kung hindi, you will give us more wisdom and understanding sa mga pangyayaring naganap, Panginoon, noong panahong iyon. Thank you, Holy Spirit. Manguna ka po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Okay. Makikita po natin na itong Luke 3 ay it sets a historical context of John the Baptist habang ipiniprepare niya po yung pagdating ng ating Panginoon. Si Luke, yung pong author ng aklat, ay alam po natin na siya ay isang doctor, physician po siya. Pero nakita ko din sa aking pag-aaral na siya din ay historian. Dahil po ang aklat ay isinulat niya sa kanyang, sabi ni Elder Ruel, sa kanyang tiyo. Kay Theophilus. At hindi naman po sinabi kung ano ang status ni Theophilus, pero sabi po ng mga Bible scholars, siya po ay isang dignitary, isang kilalang tao. So marapat lamang na ang pagpipresent ng kwento kay Theophilus ay isang napakagandang pagsasalaysay. At dito po sa simula ng Luke chapter 3 ay nagbigay si Luke ng historical context. Makikita po natin yung 5 personalidad po dyan. Diba? So, makikita po natin dyan si the Roman Emperor, Tiberius, Pilate, Herod, Philip, and Lysanias, at may 2 pong Jewish leaders, priest, na si Annas and Caiaphas. So, meaning, ito po ay nagpapalakas ng ebidensya because this is a historical context. Ibig sabihin, hindi lang po ito makikita sa Biblia. Ito po ay makikita natin sa world history at makikita natin kung paano ang salita ng Diyos ay makatotohanan. Hindi po itong katang-isip. At ang mga leaders na yan at ang mga history na yan ay nagbigay dagdag ng ebidensya at mapalakas na ang salita ng Diyos ay tunay. Amen. Paniniwalaan natin sapagkat may makikita tayo matitrace na ebidensya ng pagkakasulat ng salita ng Diyos. At dito po, maaari that noong panahong iyon, ang mga tao is anticipating the king that was prophesied. Diba? Mula sa lahi ni David, King David, ang magmumula. Diba? Yung tagapagligtas ng mga Israelites. So, they are anticipating on the political arena. Diba? Sa political situation, dun sila tumitingin. At dito ay nakita natin kung paano isinaysay ni Luke yung mga pangyayaring iyan. And then, all of a sudden, nakita natin, and sabi doon, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. Yung kwento na patungkol sa mga nangyayari sa government, sa politics, isinaysay ni Luke, and then, pumasok sa eksena si John. Sino po ba si John?
in Luke 1:11-13, while Zechariah was in the sanctuary, an angel of the Lord appeared to him standing on the right of the incense altar. Zechariah was shaken and overwhelmed with a fear when he saw him. But the angel said, "Don't be afraid, Zechariah. God has heard your prayer. Your wife, Elizabeth, will give you a son and you are to name him John." Alam natin ang kwento. Natalakay na po ito ni Elder Well, yung iba, ng mga preachers, di ba? Si Jesus at si John ay magpinsan po sila. Di ba? Medyo may edad lang ng ilang buwan si John. Okay. And then, lumaki na si John. Kasi, yung pong kwento, to cut the story short, in Luke 1:80, and the child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness until the day of his public appearance to Israel. Diba? Doon sa Matthew, inilarawan si John, diba? Nasa wilderness, ang pagkain niya ay honey, at saka ano ba yung locust, or kung ano man. And then, doon sa puntong yon, makikita po natin na the scenario doon po dito sa verse 2b was prophesied in the very last verses in the Old Testament. Ano po ba yung last book ng ng Old Testament? Ba, Book of Book of Elijah, Book of Elijah. Wala akong Book of Elijah sa Malakay. Okay. Ito po yung huling verses sa Book of Malakay. "Look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. His preaching will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse." Sino ba si Elijah? Siya po yung propeta na humamon sa 450 na prophet ni Baal. Diba? Sabi niya, sige, para mapatunayan natin kung sino ang may kumikilala sa tunay na Diyos, sige, mag-aalay tayo ng isang alay at tatawag tayo ng apoy. Ang ginawa ni Elijah, binasa ng tubig. Diba? Yung pinag-aalayan. So, saan kayo nakakita na sa halip na gasolina ay tubig ang kanyang... But anyway, nakita po natin kung paano kumilos ang Panginoon nung panahon ni Elijah. At siya din po yung nag-prophesy na magkakaroon ng drought o tagtuyot. At nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Elijah. And in Luke 1:17, sabi po doon, "He will be a man with the spirit and power of Elijah. And he will prepare the people for the coming of the Lord. He will turn the hearts of the fathers to their children, and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly." The last words of the Old Testament speaks of John the Baptist. Amen. So napakaganda na makita natin yung link. Diba? Kung paano natin maidugtong. Kasi meron po sinasabi na 400 silent years na walang mensahe ang Panginoon sa Israelites. Dito po in Malakay, Israel was in exile. God in His judgment against Israel ay dahil po sa kanilang mga kasalanan ay sila po ay napaalis doon sa promised land.
At ang nangyari po ay nagkawatak-walak sila from the promised land to nation of Assyria, Babylonia, Persia, at yun po ang mga nag-rule over sa mga Israelites. At ang nangyari po ay sa kanilang pagkaka-exile ay marami po ang mga kaganapan na nangyari po dyan. Andyan po yung si Alexander the Great. Nandyan din po yan. The Persians were conquered by Alexander the Great, so he ruled over Palestine. And nung mamatay po siya, ay na-split po yung kanyang kingdom, yung kanyang mga generals sa apat. So nagkaroon po ng kanya-kanyang mga period ng kanilang mga pamamahala nung panahon na iyon. Until nagkaroon po na si Aristotle, Alexander the Great ay siya po yung nanguna, and then yung nga po yung kanyang apat na general, and then sa pagpapatuloy po niyan ay no prophetic word came from the Lord to Israel for 400 years. That's why these 400 years are often called the silent years. It is a sort of dark ages sa mga Israelites. And the silent years ended with the coming of John the Baptist sa punto pong ito. So, napakaganda na makikita natin na hindi kinalimutan ng Panginoon ang kanyang pangako sa mga Israelita. Amen. Kahit gaano katagal ang panahon na sila ay naghintay doon sa pakikinig, sa pangungusap ng Diyos, in that silent years, from Prophet Malachi, the minor prophets, na ang huling talata ay darating si Elijah. But nakita natin sa Luke 1:17, it is the spirit of Elijah. Kung paano yung kanyang tapang, kung paano yung kanyang boldness to preach the word and to do the will of God. He had not forgotten the promises he made to Abraham, to Isaac, and Jacob. After 400 years of Israel ignoring God, after multiple of political and moral turmoil, here we are. Nakita natin na ang pangako ng Diyos ay nasisilayan na ng bansang Israel. He is showing compassion once again. Mga kapatid, God is the one writing history. Siya po ay Diyos. It is God, the one who authors everything. At siya din po ang may akda ng iyong buhay. Amen? Siya ang may akda ng lahat. Even in our political arena, in economy, sa ating personal na buhay, ang Diyos po ang nag-aakda ng kwento ng ating buhay. Tanungin ko po kayo, kumusta po kayo? Kumusta ang kwento ng inyong buhay Kristiyano? How's the journey, mga kapatid? Kumusta ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Teka, Pastor, tapos ng ating Bible journey. Bakit pa natin pinag-uusapan yan? Di ba, last year lang yung ating Bible journey? Tuloy pa ba yun hanggang ngayon? Mga kapatid, it's not a program. Amen? February pa lang naman po. Pwede po uling bumalik, buksan ulit ang ating Biblia, at patuloy na alamin sa mas malalim na kapamaraanan ng pagbabasa
Kung noong 1 taon ay, sige na, babasahin ko na to. Kasi sayang yung mug. Sayang yung ano pa bang pinamigay? Sayang yung payong. Again, hindi po sa mga bagay na yun kaya natin ginagawa ang pagbabasa ng Biblia. We are doing it para mas lalo nating makilala ang Panginoon. Kumusta po ang istorya ng ating buhay Kristiyano? Masigla pa ba? Wow, ang sigla. Praise God. Kumusta po ang ating buhay mananampalataya? Yan. Okay. Nagigising na. Meaning, we are giving importance sa ating istorya ng ating buhay Kristiyano. As we do our Christian discipline, reading the Word of God, prayer, meditation, quiet time, journaling. So ito po yung mga bagay na dapat ginagawa natin, hindi dahil sa ito ay programa natin, but because we want to know more about God. Amen. We want to know more about Him. At para sa ating paglakad bilang mananampalataya, matatag tayo sa anumang pagsubok, sa anumang daraanan natin bilang journey natin bilang mananampalataya. As followers of Christ, we should trust His story for us. Kita natin, huwag nating iasa sa politika, huwag nating iasa sa gobyerno, yung buhay natin na sisisihin natin. Hindi nga ako nakakain ng 500 dyan Hindi nga ako nakatanggap nung ano ba yung pinamimigay na yun. At dahil doon, hindi ka na nag-attend ng church kasi sabi mo hindi totoo. Hindi totoo ang Diyos. Dahil hindi ka nakatanggap ng 500 o 1,000 na biyaya, ayuda. Hindi doon nakabase, kundi nakabase sa salita ng Diyos. Because He is the one who is writing our journey. Ang ating buhay bilang mananampalataya. Sa patuloy nating pagtitiwala sa Diyos, sa kwento ng ating buhay na siya ang may akda. But the problem, nangingialam tayo sa script ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, huwag kang mangialam. Amen? Sometimes, nahihirapan tayo at nag-i-struggle tayo sa ating pinagdadaanan bilang mananampalataya dahil ina-alter natin. Gusto mo, yung gusto mo. Ang gusto mong maranasan ay yung gusto mo. Ang gusto mong gawin ay yung gusto mo. But the question is that the story of the Lord sa buhay mo? Dapat siguro yun ang ating ipag-pray. Total, February pa naman. Lord, habol pa to. Kung noong January, ang nilista ko sa akin mga gustong mangyari, eto, gusto ko. Ano yung gusto ng Diyos doon? Basta yun ang gusto ko. As followers of Christ, we should trust His story for us. Okay, tuloy po natin ang kwento. The narrative. And he went into all the region around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sin. The message is simple. Baptism, nagbabautismo siya, baptism of repentance for the forgiveness of sin. Pag-usapan natin yung repentance. Paghingi ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. Repentance, metanoia, Greek word, a change
of mind. In the New Testament, a deep spiritual reorientation. It's signifying a transformative shift in perspective, attitude, or direction. A change of mind. But more than that, it is a deep spiritual reorientation. Maaari, may mga bagay tayong alam sa pamamagitan ng paghingi ng tawad na maaaring yun ang ating paniniwala. Pero ano ba talaga yung repentance na sinasabi dito ni ikinukwento ni Luke? So, Luke is not saying that baptism is equal to repentance. Okay? Na kapag daw ikaw ay binautismuhan sa tubig, ay ikaw ay napapatawad ng iyong mga kasalanan. Kaya, Pastor, magpapabautismo na ako. Kasi, ang dami ko ng kasalanan. At sabi pa po nung conduct sa amin ng waters of baptism, kapag daw po kami inulubog sa tubig, ay iiwanan daw po namin lahat ng mga kasalanan doon at kung gaano kadami ang aming kasalanan, ganong katagal kami sa ilalim ng tubig. Pastor, may oxygen kayo dyan. Yung pinakamalaki. Baka maghapon na hindi pa naiiahon. Kasama ang pastor doon sa ilalim. Biro lang po. Hindi po nakakapaglinis ng kasalanan ang baptism. Diba? Hindi po nakakapagpatawad ng kasalanan ang baptism. He's not saying that baptism is an outward sign of repentance. He is saying that baptism is an outward sign of repentance and that repentance forgives sins. Sa ating pong membership booklet, yan. Sa mga hindi pa po members ng GCF, kayo po ay matagal nang uma-attend. Tanong ko po, wala ho akong itinuturong isang tao o dalawang tao, tatlong tao. Ang tanong ko po, bakit po hindi pa kayo nagpapabaptize? Diba? Yun naman po ay tanong laang. Maaari po na itong mensaheng ito ay pwede po mangusap sa inyo na maramdaman ninyo ang puso ng Panginoon. Ay, Pastor, ako po'y nagkakasala pa. Ako din ho ay nagkakasala pa rin. Tayo lahat nagkakasala pa rin. Baptism is a public declaration of our faith na bunga ng ating pagpapakumbaba sa Diyos at sa ganon tayo ay Kanyang pinatawad. Bunga ng ating paghingi ng tawad, pagpapakumbaba, paghahayag na si Kristo ay Diyos. In Romans 10 verse 9, ano sabi doon? Believe with all your hearts. Ba? Na si Kristo, pag pinaniniwalaan natin, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, believe with all your heart that Christ raised from the dead. Ano sabi? You will be saved. Kapag pinaniwalaan natin, yung ginawa ng krus doon, ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, nagpakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pinaniwalaan, sapagkat yung ginawa ni Kristo doon sa krus, yun ang nagbigay ng daan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Not by our own works. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil sa ilang beses na tayo nagpabaptize. No. It is a public declaration of our faith, ng ating pananampalataya sa Diyos. Na tayo nanampalataya, pinaniwalaan ang ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. What's stopping you, kapatid?
A change of mind. In Romans 12 verse 2, ano sabi po doon? Sabay-sabay nga po natin basahin. Romans 12:2, go. Do not be conformed to the world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Transformation. Transformed by the renewal of your mind. Para daw ano? Para malaman natin kung ano mabuti, the will of God, what is good, acceptable, perfect, plan, story of God in our lives. Hindi kung ano yung gusto natin, kung hindi kung ano yung gusto ng Panginoon. As it is written in the book of the words of Isaiah, the prophet, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, makes his path straight. Every body shall be filled, every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall become straight, and the rough places shall become level ways, and all flesh shall see the salvation of God. Kinote po ni Luke yung Isaiah chapter 40, verses 3 to 5. God told us dun sa Isaiah na ikinote ni Luke that a prophet was coming who would prepare the way for the Messiah. Every valley, every mountain, hill, crooked shall be straight, and all flesh shall see the salvation of God. He was saying, you need to change your mind. Metanoia, repentance, paghingi ng tunay na kapatawaran sa Panginoon. We need to see that salvation is not found in who you are. It is found in whom God sent. Hindi dahil sa kung ano tayo, ano narating natin, ano na-accomplish natin. Kung hindi, kung sino yung napako sa krus at nag-alay ng kanyang buhay sa atin. The message was a call for genuine repentance. It is aligning our thoughts and behavior with God's will. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ang Diyos ang nagsusulat ng kwento ng buhay natin. At hindi tayo. Kaya nga, nahihirapan tayo because ang gusto natin is yung kung anong gusto natin. We have to align our thoughts and our behaviors sa layunin ng Diyos. Every valley, every mountain, hill, crooked shall become straight, and rough places shall become level ways. Mga kapatid, ano po yung mga gawa natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Maaring nangungusap po ang Panginoon sa umagang ito. That crooked ways of our life, being a Christian, papatagin ng Panginoon. Sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At hindi po yun gaanong kadali. Hindi po madaling pagdaanan na ituwid ng Panginoon. Amen? Yun nga po nagkakaroon ng struggle dahil meron tayong sariling gusto natin. He said therefore to the crowds that came out
to be baptized by him, "You brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come." Okay. So, nagbabaptize na po si John. At eto na, yung mensahe ni John. Ang sabi sa Tagalog, grabe si John, ang tapang. Kayong lahi ng mga ulupong. Pag nakarinig kayo ng isang preacher, tapos ganyan ang kanyang pananalita, makikinig pa ba kayo? "You brood of vipers!" Ganon siya kabold na mag-preach. Sapagkat, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees na nandun, gusto rin nila na magpabaptize. Kasi, sikat na si John noon. Panahong yan. At marami na siya nangangaral at marami ang nagpapabaptize. At syempre, para ikaw ay hindi naman mapag-iwanan, magpapabaptize ka na rin. Hindi po ganon. Kaya tuloy, nasabihan sila ni John, "You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath of God?" Kayo mga lahi ng mga ulupong. Diba? Sabing ganon. We see that these people have come to be baptized by John, but John was not convinced that they understand what they are doing. Maaaring hindi alam ito mga Pharisees, Sadducees, kung ano yung ginagawa ni John at para lang masabi na sila ay kasama, na sila ay humingi na ng kapatawaran sa Panginoon, so magpapabaptize na din sila. Tuloy natin. So, strong words from John. Dahil alam niya, nadidiscern niya na itong mga taong ito na gusto magpabaptize ay hindi tunay ang kanilang puso sa paghingi ng tawad sa Panginoon. It is the same. Pagka lagi kong naaalala yung ahas dun sa garden. Kapag nakaka-encounter ako ng ganyang mga words or ahas. Si Adam at si Eve na-deceive nung ahas. At sabi ni John, "You brood of vipers." Kasi yung espiritu ng ahas na iyon, maaari, probably, diba? They are carrying the same serpent spirit, yung same deception, yung same pride, yung same rebellion against God. Na anong sabi? Kay Adam at Eve, kayo'y magiging Diyos. Sabi ng ahas dun sa Genesis. Deception. At maaari, nasa puntong ito, na nakita o naramdaman ni John yung puso ng ibang mga taong lumalapit. Mga kapatid, huwag tayong padaya. Kung tayo man ay nagpabautismo out of napipilitan, pag-pray niyo po. At huwag lang din naman po kayo matakot na mag-go through sa waters of baptism because it is a public declaration of your faith. Ito po yung nakakatulong. May nagtanong po sa akin tungkol dyan, pwede po bang hindi na magpabaptize? Total, sabi nyo naman, wala namang kinalaman ang baptism sa salvation. Diba? Pero mahalaga po iyon. Bakit? Ito po yung nakatutulong upang tayo ay mapaalalahanan na tayo'y mananampalataya na. Kaya nga po pag nagwa-water baptism tayo, anong ginagawa natin? Bumababa tayo dyan at tayo ay mga saksi. We are witnesses. At sinasabi, ikaw ba, pastor, ikaw ba ay nangangako sa pamamagitan ng mga witnesses na ito na ikaw ay susunod sa Panginoon? Opo, pastor. And then, ibabaptize ka. At pag ahon mo,
di ba? Yung mga tao na nakatingin sa'yo, they have the right para ikaw ay paalalahanan kung ikaw ay nakakalimot. Yun ang kahalagahan. But higit sa lahat, more than the ordinances ng church, ang pinakamahalaga ay nagdesisyon ka na susunod ka sa Panginoon. And you will declare publicly, hindi mo itatago na ikaw ay mananampalataya. Hindi mo itatago, hindi ka, anong tawag doon? Secret agent na Christian. Tingnan mo nga yung kadais mo. Mukha ba siyang secret agent? Hindi, nandito siya sa church Nawa ay maging totoo yung ating paghingi ng tawad, huwag tayong padaya sa kaaway. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtuturo. Pagpatuloy natin yung mensahe. Bear fruits in keeping with repentance and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. Okay, sinulit ko po yung Tagalog. Ipakita niyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag niyo sabihin mga anak kayo ni Abraham. Natatawa ako kasi nung binabasa ko to, binabasa ko siya ng Batanggenyo version. Basahin niyo nga na Batanggenyo version kung paano. Doon sa Tagalog. Okay, sige ito. Ipakita niyo sa pamamagitan ng gawa ang pagsisisi niya. Tapos ito maganda. Huwag niyong sasabihin Huwag niyong sasabihin kayo anak ni pastor. Huwag niyong sasabihin kayo anak ni deacon. Yun po yung kwento. As simple as that. Dahil ang alam ng mga Pariseo, ng mga Saduseo, na sa pamamagitan na being a Jew, di ba, ay yun yung panghahawakan nila na sila ay ligtas. Di ba? Kahit na yung ginagawa nilang repentance, paghingi ng tawad ay hindi tunay. Kaya sabi ni John, mga lahi kayo ng ulupong. Ipakita niyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. Hindi natin ipapakita dahil para tayo ay maligtas. It is just the result. Yan po ay bunga ng ating paghingi ng tawad sa harapan ng Diyos. Nagkakaroon ng bunga at yung bunga ngayon ay makikita natin mamaya kung ano yung mga susunod pa. Pero dito po, ipinapakita na hindi dahil sa kayo ay lahi ni Abraham ay sasabihin nyo kayo ay ligtas. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ng Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. For I tell you that God will able from these stones to raise up children for Abraham. Anong ibig sabihin? Ang biyahe papuntang langit, mga kapatid, ay individual. May kanta po niyan, panahon po ni Elder Chito. Ang biyahe papuntang langit, bawal ang sabit. I-search nyo na lang po sa YouTube kung meron pa. Sa bayan po ng Mamay Guring yan. But anyway, kanya-kanya pong biyahe. Hindi ho pwedeng, ay ang akin naman mga magulang, sila ay mga mananampalataya. Diba? Ang aking ama ay pastor, ang aking tiyahin ay deacon. Diba? Kami ay lahi. Lahi ng ano? Lahi ba kayo ng mga mananampalataya? Ay kumusta kung tunay nga ang inyong pananampalataya? Kaya sabi nga ni Abraham, you brood of vipers. Mga lahi kayo ng ulupong, akala ninyo, lahi kayo ng... Anyway, nagagalit si John. And that is how we should do, mga kapatid.
Pwede ba magalit dito sa pulpito, Pastor Hison? Bakit? We are declaring the truth. Bakit tayo mahihiya na ihayag ang katotohanan ng salita ng Diyos? Ang katotohanan, may kasabihan, truth hurts. Pag sinabi niyong kalbo ako, hindi na ho ako nasasaktan. Bakit? Hindi lang naman ho akong kalbo dito. Biro lang pa, biro lang kayo, biro. Yan tuloy, nawala ako. Masama yung tingin ng iba sa akin. But anyway, makikita po natin na ang katotohanan masakit tanggapin. Pero si John, hindi siya nangimi na ideklara ang katotohanan sa harapan ng mga nagkukunwari. At yun ang dapat makita sa panahon natin. Amen. Yun ang dapat nating gawin. And what we are doing, ito, actually, ito pong ating discipleship conference. Ewan ko ba ito sa mga leaders nating ito? Ang mag-promote na lamang po sa mga ibang churches, napakahirap po. Alam niyo kung bakit? Sino ba itong mga taga-GCF na ito? Di ba pwede nilang isipin? Anong akala nyo? Hindi kami nagdi-discipleship? Anong akala nyo? Wala kaming programa? Pero dahil, hear this, GCF members, pero dahil alam natin na ang mandato na iniwan ng Diyos sa mundong ito is to make disciples, bakit tayo mahihiya na gawin ito at sama-sama nating ihayag sa ibang mga churches that let's do it. Amen? Wow, kumbinsidong-kumbinsido sila. Let's do it. Amen? Kung ang GMA 7, lagi ko ito yung sinasabi sa roadshow, kung ang GMA 7 at ang ABS-CBN ay nagkaroon ng collaboration for them, para sa ano? Para sa programa ni sa bahay ni Kuya, why not collaborate our effort with other churches? Hindi para sa bahay ni Kuya. Para sa ano? Para sa tahanan ng ating Ama. Amen? Amen! Mas may kabuluhan na ang ating buhay ay hindi natatago sa kamera ng Diyos. Hindi tayo makakapagkunwari. Magpapabaptize tayo dahil alam natin sa puso natin na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. At pagkatapos ng bautismong yon, ipapamamuhay. We have to follow the Lord. We have to follow the Lord. At nung marinig ito, nung ilang mga tao na nakikinig, I believe with all my heart, there is a conviction sa puso nila. At ano sabi nila? And the crowds asked him, tinanong si John, what then shall we do? Ano ang gagawin namin? And he answered them, whoever has 2 tunics is to share with him. Who has none, and whoever has food is to do likewise. Pakibuksan nga ho ng inyong mga cabinet. Pagbukas nyo, may nakabalot pa. Shopee, Lazada. Order ke order pa. Hindi pa nabubuksan yung huling. Bato-bato sa langit. Tamaan ay hipuin ng Holy Spirit. Kumusta yung inyong pagkain? Hello? The crowds that were there. Ito po yung tinatawag na bunga ng repentance. Ano kailangan gawin? Dahil ikaw ay nagpabautismo na, humingi ka ng tawad sa Panginoon, tunay na pagsisisi, ano ang sunod namin gagawin? Mga kapatid, ano pa? Tax collectors. Then, what shall we do?
Collect no more than you are authorized to do. Ano pa? The soldiers asked him, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or false accusation and be content with your wages. Huwag mo gamitin ang posisyon mo. Huwag kang mangikil. Huwag kang magbarako. Dahil ikaw ay mayor. O anumang posisyon. So all walks of life, what shall we do? Repentance. Bring restoration with God. Ang tunay na repentance aligns your heart with God's will, pushes you toward living a life that love and honors God. Diba? Loving God completely, loving others selflessly. Means you cannot follow Jesus and stay where you are. Mga kapatid na naririto, to our regular attendees, thank you very much for attending GCF Batangas. But what's next? Sa inyong buhay Kristiyano, ano pong sunod? Maaaring nangungusap ang Panginoon sa inyo. Pagpatuloy po natin, doon po kanina sa isang scripture, yung 2 Corinthians 5:17. Kapag tunay tayo nagpakumbaba, your life will change, your character, your action. Bunga po yan ng repentance. Kung tayo patuloy na susunod dun sa kagustuhan ng Diyos. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. As the people were in expectation, kasi nga, nag-expect sila ng tagapagligtas, and then, parang nakita nila, mukhang ito na yung hinihintay namin. Diba? Na pinrophesy. Siya magliligtas sa amin. And then, all were questioning in their hearts concerning John whether he might be the Christ. John answered them all. Sabi doon, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming. The strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kita niyo kung paano ang pagpapakumbaba ni John the Baptist. Alam niya ang kanyang role. Alam niya kung ano ang papel niya to prepare the way of the Lord. At hindi siya naging hadlang dahil, ang sabi niya, I'm not worthy to untie his sandals. Nung panahon pong iyon, it is pagsasalarawan ng isang alipin. Na kapag may dadating ni bisita, may nag-aalis po sa mga mayayaman, meron silang alipin na mag-aalis ng sandals ng mga visitors. At papapasukin, at bibigyan sila ng tsinelas na mga nakatatak na mga hotel na pinuntahan nila. Baka nakapunta kayo na kayo sa amin, nabigyan ko kayo ng tsinelas na ganon. Welcome. But anyways, ang sinasabi po dito ni John is that he is, the one is coming na mas higit kaysa sa akin. Okay, I baptize you with the baptism of repentance, but ang gagawin niya is baptism by the Holy Spirit and fire. Dito magkakaroon na tunay, nakakumpletuhan ng tinatawag na baptism. Mahaba pong topic yan, but I will pass it at makikita po natin yung kaibahan ng baptism ni John at baptism po na ginagawa ng Panginoong Hesukristo. But then again, sabi po dyan, 17, his winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but the chaff will burn with unquenchable fire. Kinakalaykay. Diba? Nung ancient time daw, inaano pala yan sa hangin. Ginaganon sa mga magsasaka. Para yung hangin maghihiwalay dun sa ipa at doon sa mismong wheat or trigo. Sa mga
Gagalit na sa akin si Elder Chito. Eh. Sa panahon ng Mamay Guring, ang tawag po dyan, pagtatahip. Kaya Ringo, pagtatahip. Nagtatahip ng palay, ng bigas, tinatahip para maalis yung mga palay. Yung pagtatahip na ganon, naalis yung mga ipa. Anong ibig sabihin? The truth, mga kapatid. Again, the endless truth of the Word of God. There are people na talaga may mga mapapahamak. At may mga maliligtas. Yun ang katotohanan. Hindi natin may itatago ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay may mga tao talaga na maliligtas at may mga hindi maliligtas. Lahat ba ng umaattend sa GCF Batangas ay maliligtas? Kayo po ang makakaalam niyan sa inyong sarili. Abi ba bakit ako'y nagpabaptize? Yung kalbo ang naglubog sa akin sa tubig. Sinong kalbo? Sinong kalbo? Mga kapatid, tunay na kapatawaran mula sa Diyos. Ang iba, mga tunay, yes. But yung iba, napapahamak. Pero, si Herod. So habang sa kanyang pagpangangaral, bumalik yung kwento kay Herod. Sabi ko, naisip ko, bakit siya bumalik kay Herod? But Herod, the tetrarch, who had been reproved by him for Herodias, his brother's wife, and for all the evil things that Herod had done, added to this them all that he locked up John in prison. Makikita po ninyo yan sa Matthew, sa yung kwento. Dahil dyan po ay Matthew chapter 14. May kapatid po kasi si it is the purpose of repentance again. And that's the message. Ang mensahe ay repentance. That's why, naulit-ulit si Herod dahil, anong ginawa ni Herod? Hindi siya nakinig kay John. Nagalit siya. Natanggihan niya yung pagkakataon na mensahe ni John na repentance. Wala siya nagawa dahil hindi siya tumugon at may isang okasyon na hiningi yung ulo ni John. Wala siya nagawa. Yun ang ikinamatay ni John the Baptist. As followers of Christ, we should exemplify true humility by prioritizing others pointing others toward Jesus. Pointing others toward Jesus. Rather seeking our own personal glory. Let's point others to Jesus. At ito yung ginagawa natin. Sa ating discipleship conference, sa ating discipleship program, we are pointing others to Jesus. Hindi sa sarili natin na magaling ako, kaya ko ginagawa ito. Hindi dahil mas magaling ang GCF, kaya tayo yung nagpo-promote ng mga ganito. No, we are pointing all these churches, tayo din mismo, na gawin natin ang lahat ng ito because we are pointing to what Jesus wants us to do. To make disciples. At lagi kong sinasabi na hindi nga po sa mas magaling tayo. Baka ho mas matuturuan nyo pa kami kung paano yung ginagawa ninyo. Magturuan tayo. Okay, tapos na po ako. The scenario. This is a narrative. Kaya po gusto ko ipakita yung mga pangyayari. Katulad ng ginawa ni Luke. The last verse, yung preaching ni Pastor Hison,
And he went down with them okay, di ba, alam natin yung kwento, naiwan si Jesus doon sa templo, di ba? Bumalik sila, 12 years old. And from that, walang kwento. Ito na yung naging sunod na eksena ng pagpasok sa eksena ng Panginoong Jesus. At dito, sisimula na niya ang kanyang ministry. Di ba? And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So from 12 years old, di ba? His mother treasured up all these things in her heart dahil lumaki na. Hindi natin alam kung ano yung kwento na naging masuno rin, syempre. Di ba? Ang Panginoong Jesus. At ito yung pangyayari. Sunod na eksena. Now, when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened. And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my beloved Son. With you, I am well pleased." Dito po makikita natin sa senaryong ito, the Triune God, the Trinity. Bagamat walang word na Trinity sa Bible, pero makikita po natin yung pong pagkaka-describe po dito. Jesus being baptized and praying, the heavens opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, "You are my beloved Son, with whom I am well pleased." Mga kapatid, the message is simple. Christ, the Savior, has come. Hindi siya naging tao, katulad ng binabanggit ni Pastor Hizon. Hindi siya naging tao, kundi nagkatawang tao. The Word become flesh. At dito sa puntong ito, nakita natin the flesh in human form and the ministry of our Lord Jesus Christ ay magsisimula na po dito. For those who are new, sa basic teaching about Trinity, meron po tayong course dyan, pinag-aaralan po dyan. Okay? Just a brief explanation about Trinity. The Father, Son, and Holy Spirit. The Father is not the Holy Spirit. The Spirit is not the Son is not the Father. They are one. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. One God, three person. Mahirap pong ipaliwanag, mahirap paniwalaan. Pero in a more detailed and more understanding, kontakin nyo lang po kung gusto nyo pumapag-aralan ng mga bagay na ito. We have that teaching about this. But then again, pagpapatuloy, isinaysay po ni Luke yung genealogy ng Panginoong Hesukristo. Luke chapter 3, 23 to 38. At makikita po natin dito that unlike dun po sa genealogy sa Matthew, na nag-start po kay Abraham. Pero dito po sa Luke, ay in-extend po ni Luke yung kanyang pagsulat ng genealogy kay Adam. From him pabalik kay Adan. Hindi po siya natapos kay Abraham. So the highlights that Jesus, iniangkop niya doon kay Adan is the new Adam. In 1 Corinthians 15, 45 to 49, thus it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. The lineage, nagpapakita na ang salvation is for all humanity. Not just for the Gentile, not just for the Jews, but also for the Gentiles. Sa ating pong paglakad bilang mananampalataya, I'll close this preaching, this sermon, na meron tayong gagawin. Meron ho akong mga tauhan dito na tatawagan, si Elder Arvin,
Si Kian, si Ryan. Si Angel. Where's Angel? Come here. Dito sa simula. Madali lang po to. This is a classic type of discipleship. Si Pastor Hiso, no, tinawag si Joey, kumuha kung gusto nung tuturuan. Parito po kayo. Okay. Last year, nag-start po kami ng discipleship journey po namin. Si Elder Arvin, and endorse ko po sa kanya yung aming Saturday couples. Nakilala niyo po, dito ka Elder Arvin. Dito ka Kian. Yan. Si Elder Arvin, ay endorse ko po sa kanya yung young couples na member po si Kian. At si Kian, mahaba po proseso ito. Ito ay pinapakita ko lang kung paano naging flow. Si Kian po, dahil siya po ay rider, so nasa kalsada po siya. At yung isang rider na nakita niya ay si Red, si Ryan Red. So it's a typical, ba? At si Ryan Red ay na-meet din nila si Angel. Tingnan, talagang mukhang disciple talaga si Angel. Sabi ko sa inyo, hindi ako mahihiya. But aside from that, mga kapatid, seriously, anong napapansin yung commonality sa amin? Bukod sa gwapo, given na po yun, given na yun. Anong commonality? Same as the crowd. Same as the tax collector. Same as the soldiers. Mga makasalanan po. Ang inyong nasa harapan, mga makasalanan. Na humingi ng tawad sa Panginoon. True repentance. At dahil sa pagpapakumbabang yon, inihahanda kami ng Diyos sa layo na sumunod sa Kanya of making disciples. Mga kapatid, hindi ko po pinatayo ang mga ito para magmalaki sila o ipakita na magaling kami. No. Ang ipinapakita ko po, it is doable. In reality, pwede pong mangyari. At sila po ay meron din po silang ginagawa na pagdidisciple. At talagang struggle po kami. May mga kanya-kanya silang issue sa asawa, sa mga kung anong mga issue sa buhay, sa pananalapi. Ano bang uunahin ko? Yes, that's the reality of life. But like the crowd, the tax collector, the soldiers, huwag naman Herod na tumanggi sa pagpapaalala ni John. Mga kapatid, tayong lahat sa umagang ito. Let us bow down as God prepared the ways for us to follow the Lord. And the Bible says, for those who want to follow me, deny yourself. Hindi po ganun kadali. Pero dahil yun ang ipinapagawa ng Panginoon, let us bold enough. Let's be bold enough. Have that courage to follow as we deny ourselves before God. Tayo po lahat ay manalangin sa oras na to. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa mga oras na ito. Ang mensahe, the message of repentance, na inihayag ni John. Malulubos ito, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong ginawa doon sa krus. At ang sabi mo sa iyong salita, if you confess your sins, you are faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Panginoon, lahat po kami, hindi po kami worthy. Even to untie the sandals na suot-suot mo. We are slave, Panginoon. Higit pa sa slave na hindi kami karapat-dapat. But Lord, with your grace,
with that finished work on that cross, na inialay mo ang iyong buhay sa amin, Lord, pinananampalatayanan po namin iyon. At kami naniniwala at naghahayag na anumang pagkakasala na amin nagawa, humihingi kami ng kapatawaran. Sige po, tayo pong lahat, even those who are joining us online, true repentance from our heart, acknowledging that Jesus is Lord in our life. Paniwala ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. And the Word of God said, you, yes, you, ikaw na nakakarinig ng mensaheng ito. Ikaw na nagmamataas. Ikaw na nagmamatigas sa puso sa harapan ng Diyos. Nangungusap ang Panginoon. Repent. Magsisi. Talikdan ang ating mga kasalanan. And God is preparing our hearts to follow Him. At yung pag-follow na yon, may kaakibat na discipline. To deny ourselves. Panginoon, hindi ang aming kwento. Ang gusto naming kwento sa buhay namin ang aming susundin. Let your story, ang iyong kwento, layunin sa buhay namin. Yun, Panginoon, ang aming inaangkin. Yun, Panginoon, ang aming idinadalangin. We are denying ourselves before you. Not our will, but yours be done. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.